Gusto sanang takutin ni Putin ang mundo gamit ang kanyang nuclear missile, pero kahihiyan lang ang napala niya. Sa totoo lang, si Putin lang ang natatakot ngayon. Nagsimula ang krisis sa kasinungalingan ng mga Ruso. Pinapaniwala ni Putin na hindi mapipigilan ang bago niyang Orushnik nuclear missile. Pinagawa pa niya sa Kremlin television na magpadala ng mensahe na kayang sirain ng missile ang bawat bansa sa kanluran, kabilang ang Estados Unidos. Sa totoo, ito na ang huling pagsubok niya para matigil ang mga parusa. Pero nauwi ito sa malaking pagkakamali. Hayagang pinag-usapan ng mga mambabatas ng Russia ang pagbebenta ng missile sa Venezuela. Ngunit nalaman nilang winasak na ng Ukraine ang 1/4 ng buong stockpile ng Orushnik ng Russia. Ibig sabihin ng sistematikong pagkabigong ito, walang missiles ang Russia na maibebenta. Ang nuclear deterrent ni Putin ay naging isang biro na lang at pinagtatawanan na ito ng buong mundo. Nagsimula ito sa clip mula sa Kremlin television, panoorin ninyo. Nagkakabisa lang ang sandata kapag Nagkakabisa lang ang mga sandata kapag ang mga ito ay ginagamit, kapag ramdam at nakikita ng kalaban ang epekto nito. Ayos lang yan pero hindi nito gumagana. Kailangan nating... Tinamaan si Oreshnik pero hindi nila nakuha. Bakit? Dahil Tinamaan lang teritoryo ng Ukraine, hindi sila. nag-aalala kung Halimbawa, kung si Oreshnik ay tumama sa Britanya, yung mga pabrika ng Ukrainian drone, ayon sa kanila pati sa Scandinavia na may Ukrainian na planta rin. Kung diretsahan nating sabihing wala tayong pakialam kung saan man yon, dahil itinuring itong production militar ng Ukraine, lehitimong target ito para sa amin. Huwag mong sabihing simula pa lang, ito na ang simula. sa simula pa lang, Volodya. Sa simula pa lang, ang ating ministro ang dapat lumabas at magsabi nito. Malinaw, hindi si Soloviev kundi ang ministro. Lahat sila ay natatakot na. Lahat sila natatakot, hayaan mo sila kahit salita lang sa ngayon. Pero wala nang naniniwala sa salita, kailangan nating umatake at umatake ng malakas. Huwag. Maniwala, huwag maniwala, huwag maniwala. Sa lohika ng mga Ruso, may karapatan ang Ukraine na tamaan ang mga pabrika sa loob ng Russia na gumagawa ng mga armas para sa militar. Dapat ding kaya ng Ukraine na tamaan ang mga pabrika sa China, Hilagang Korea at Iran. Pero sa hindi malamang dahilan, kapag ginamit mo ang lohika ng mga Ruso laban sa Russia, talagang nagagalit ang mga propagandista. Speaking of nagagalit, ang mga politikong Ruso na tumutol sa posibleng pagbibigay ng United States ng Tomahawk missiles sa Ukraine ay ngayon ay nagmumungkahi rin ng halos parehong ideya. Tingnan ninyo ang ulat na ito. Alexei Zuraliev, siya ang pangalawang pinuno ng Defense Committee ng Russian Parliament at kakasabi lang niya tungkol doon. Siguro dapat mag-supply ang Russia ng Orushnik missile sa Venezuela. Sinasabi niya na nagbebenta na rin naman ng armas ang Russia sa bansang iyon. Siguro dapat magdagdag pa sila ng 1 o 2 missile. Hindi kilala si Putin sa pagiging bukas o transparent sa kanyang parlamento. Habang sinasabi ni Alexei ang mga ito, hindi niya alam na ubos na ang ekstrang missile ng Russia na pwedeng ipamigay. Ayon sa mga puwersa ng seguridad ng Ukraine, nagkaroon sila ng access sa bahagi ng stockpile ng Russian Orushnik. Ngayon, isipin nyo kung ano ang ginawa nila rito. Pakinggan nyo. Yung Orushnik, kaya nilang gumawa ng 3 strike. Alam mo, hindi naman talaga, Vasily Alexeyevich. Sa totoo lang, wala naman tayong ginagawa. sa totoo lang, hindi pa namin ito nasabi noon. Pero saglit lang, sa 3, si Oreshniks ay patagumpayan na layuwag sa Haniting's teritoryo, sa kanilang teritoryo. At kapos Tinyor gamit ang Main Directorate of Intelligence Security Service of Ukraine at Sluzhba Zovnishin Rozvidki. Hindi namin ibibigay ang mga detalye pero ito ay isang napakatagumpay na mission at hindi kami nagsabi ng kahit ano tungkol sa malaki. Ngayon, maaari na naming pag-usapan ito. Ito, ang aming misyon at nung mga sandaling iyon ay hindi namin ito binanggit dahil maraming panahon na ang lumipas. Kaya nagamit na nila ang isa. Tandaan mo, oo, Ilya Ivanovich, may 2 pang tira na natitira. Itatala ko. Isa na, pero naniniwala kaming 3 ang nagawa ngayong taon, may plano bawat taon hanggang 6. Ang mahalaga dito para sa mga kasamahan, Mahalaga ito para sa mga kasamahan natin sa mundo. Ito ang hepe ng Security Service of Ukraine ng Ukraine, Vasyl Molyuk. At kalaunan ay nilinaw niya na ang misil na ito ay nawasak sa Kapustin-Yar Missile Range na matatagpuan sa Astrakhan Oblast ng Russia. Isa ito sa pangunahing lugar ng pagsubok ng estratehikong sandata ng Moscow. Ngayon, sa kabutihang palad para sa ating lahat, alam natin ang lokasyon. Kaya maari tayong kumuha ng satellite imagery at makita kung kailan nangyari ang pag-atake at kung anong uri ng pinsala ang idinulot nito. Sabay natin itong gawin.
Narito ang satellite imagery ng lugar mula Hulyo 2000 at 24 mahigit isang taon na ang nakalipas. At makikita mo sa larawan bago at pagkatapos, may mga bagay na nagbabago sa lugar. Hindi natin eksaktong alam kung ano ang nangyayari. Di ako eksperto sa satellite. Kung ikaw ay eksperto, mag-comment ka sa baba. Sa kabutihang palad para sa ating hindi eksperto sa satellite, may kuha tayo ng operasyon. Panoorin natin. O, dun siya biglang lumiko. Ako, papunta siya dito sa banda rito. Sa tingin ko may gagawin siyang kalokohan. Hindi. Sandali lang. Tingnan mo. Ngayon, malinaw na masama ang mawalan ng nuclear missile pagkatapos mong sabihin sa buong mundo na ito ang pinaka hindi mapipigilang sandata na nagawa ng sangkatauhan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mas lalala pa ito mula dito? 3 lang ang ganitong missile ng Russia at naasikaso na ng Ukraine ang isa bago pa ito nailunsad mula sa launch pad. Ibig sabihin, kung tama ang bilang ko, 2 na lang ang natitira sa Russia. At gumamit sila ng isa noong Nobyembre. Matapos bigyan ng pahintulot ng United States ang Ukraine na gumamit ng Western missiles sa loob ng Russia. Ito ang malaking babala ng Russia na hindi mapipigilan ang Oreshnik. Ibig sabihin, isa na lang ang natitira sa Russia at iyon ay nasa Belarus dahil nais ni Putin palawakin ang nuclear umbrella niya. Habang pinag-uusapan ng mga politikong Ruso ang pagbebenta ng misil sa Venezuela, ubos na pala ang misil ng Russia. Kinumpirma na rin nila ito. Kahapon, sinabi ni Putin na sa pagtatapos ng taon, sisimulan ng Russia ang paggawa ng Oreshnik na misil. Ibig sabihin, wala pa silang sobrang mga misil ngayon na pwedeng ibigay sa ibang mga bansa. Ngayon, habang patuloy na pumapalya ang mga sandata ng Russia, patuloy namang nag-i-innovate ang Ukraine sa kanilang mga drone at mas madalas nilang natatamaan ang kanilang mga target kumpara sa mga misil ng Russia. Ngayon, gusto kong sabihin ang isang bagay na di ko akalaing masasabi ko. Hindi ko alam kung makakaya ng Ukraine ang mga nagawa ni Putin. Isipin mo, ilang nuclear site ng Russia ang nawasak ni Putin? 2 lang? Ilan naman ang nawasak ng Ukraine? Wala. Kaya sa talaan, makikita natin kung sino ang panalo. Si Putin mismo, ang pinakamalaking kaaway niya. Sabi nga, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Kaaway ko si Jim pero lumalabas na si Jim din ang pinakamasamang kaaway ng sarili niya at ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Kaya si Jim ay kaibigan ko pala. Dahil kalaban niya ang sarili niya at kalaban ng kaibigan ko ay kaaway ko rin. Kaya si Jim ay kaaway ko rin. Balik tayo sa Ukraine. Gumamit sila ng bagong drone para tamaan ang Russian fuel tanker at bodega. Ang drone na ito ay medium-range kamikaze drone na first-person view. 2. At gaya ng hula mo, may first-person view isa din. Ang first-person view, isa ay kayang lumipad ng 1,000 at 400 kilometro o halos 900 milya. Pero magaan lang ang kaya nitong dalhin, kaya mahina ang pagsabog. Nalutas ng first-person view. 2 ang problema. Kaya nitong lumipad ng 200 kilometro o 90 milya at magdala ng warhead na lampas. 100 kilo o 200 at 30 libra. Ibig sabihin, malakas ang pagsabog nito. Panoorin mo ang clip na ito. Ang drone na ito ay nagkakahalaga ng 50,000. Samantala, ang isang Russian na tren ng gasolina ay nagkakahalaga ng mula 1 milyon hanggang 10 milyong dolyar. Hindi pa kasama ang halaga ng langis nito. Bukod pa rito, sigurado akong may mahalagang gamit din sa bodega. Kaya pagdating sa labanan sa ekonomiya, siguradong panalo ang mga drone ng Ukraine dito. Hindi man kasing tindi ng mga misil ni Putin sa nuclear site niya. Malaking panalo pa rin ito para sa Ukraine. Ang susunod na pag-atake ng Ukraine ay malamang na kasing halaga
ng tagumpay ni Putin sa nuclear site ng Russia. Tinamaan na naman ng Ukraine ang Saratov refinery sa ikatlong pagkakataon sa nakalipas na 2 buwan. Una, tinamaan nila ito noong Setyembre, Oktubre, at Nobyembre 2. Ngayon, isa sa pinakamagandang bahagi ng mga kamakailang pag-atake ay iyon. Marami sa mga refinery, kasama ang tinutukoy natin, ay natatakpan ng anti-drone na lambat. Kahit may ganoon, nakikita pa rin natin ang apoy mula sa mga refinery matapos ang bawat pag-atake o sabi ni Putin, bawat debris. Hindi ko maintindihan bakit gumagastos pa sila sa drone netting kung nakakapasok pa rin ang mga drone. Pero sa pinakamababa, mukhang pinananatili nilang abala ang kanilang mga sarili. Ngayon, meron tayong footage mula sa isang batang Ruso na nag-ulat tungkol sa pangyayari na parang reporter siya. Kaya pakinggan ninyo ito. Magkakagulo tayo dito? Nagkukulong kami dito na di mo inaasahan. Matulog ka na, ipapaalam namin kung may mangyari. Nasusunog na. Pasensya sa video pero kita ang buong Saratov habang nasusunog. Nasa 2nd floor kami, nag-overnight ako sa kanila. Nakikita namin ito at natatakot dahil sa malalakas na tunog. Dapat iwasan ng mga bata ang cellphone kahit saan man sila nakatira. Ibinigay lang niya ang buong address niya sa kung anong random na chat sa Telegram ng walang dahilan. Ngayon, balik tayo sa refinery. Ang dahilan kung bakit malaki ang epekto ng mga pag-atake sa ekonomiya ng Rusya ay dahil nauubusan na sila ng pyesa para ayusin ang mga refinery. Gaya ng nabanggit ko sa mga naunang video, itinayo ang refinery bago sinalakay ng Rusya ang mga kalapit bansa nito. Ginamit ng Rusya ang mga kumpanyang kanluranin at pyesa mula kanluran para maitayo ang mga refinery. Pero ngayon na ang Rusya ang may pinakamaraming parusa sa buong mundo, hindi na makakuha si Putin ng mga pyesa para palitan ang mga ito sa mga refinery na itinayo niya. Noong panahong payapa ang lahat. Ibig sabihin, unti-unti sa bawat pag-atake, kahit maliit lang ang sakop ng mga drone strike na ito, unti-unting nasisira ang mga refinery ng Russia at ang dahilan nito ay dahil wala talagang kakayahan ang Russia na panatilihin ang mga ito. At hindi lang ito basta ulat ng Western media. Ito ay hayagang pinag-uusapan maging sa Russian television at Kremlin television. Nagreklamo sila na hindi pa rin makahanap ang Russia ng paraan para gawin ang mga bagay na hindi nila makuha dahil sa parusa. Pakinggan nyo ito. Para sa akin, sa kabila ng lahat ng tagumpay, marami pa rin tayong kailangan gawin sa direksyong ito. Para sa akin, sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi pa rin natin nagagawa ng sapat sa larangang ito. Sa nakalipas na 4 na taon, ang import substitution ay sa maraming paraan naging parang palagi na lang tayong bumibili. Pero hindi ko alam kung saan o paano. Halimbawa, sa sarili kong industriya, wala talagang lokal dito at wala ring lumitaw sa loob ng 4 na taon. Walang-wala, kita mo. And sa totoo lang, ang industriya ko, tulad ng sa iyo, ay isa sa mga pangunahing industriya na ngayon. Camera, tunog, ilaw, naintindihan mo? Camera, tunog, ilaw. Kaya siguro imbes gumastos ng milyon-milyong euro sa pagbili ng football players at hindi pa top players tulad ni Ronaldo or Messi, kundi mga 2nd or 3rd tier lang, siguro mas mainam na ang perang yon ay ilaan sa sarili nating agham, sa sarili nating pananaliksik at pag-unlad. At sa pagtulong sa mga nagsisikap lumikha ng kahit ano. Pag-unlad para matulungan ang mga tao. Ngayon, ito ang perpektong pagkakataon para ibahagi ang isang komento na nakita ko ilang araw lang ang nakalipas sa isa sa ating mga video. Kung television ng Kremlin ay nag-uulat ng sama ng sitwasyon, isipin mo kung gaano ito kalala talaga. Ginagawa namin ang mga video na ito para ibahagi ang totoong kalagayan ng digmaan para sa Russia at Ukraine. Ngayon, sa kasamaang palad, gaya ng alam ng marami sa inyo, hindi kaaya-ayang paksa ang digmaan sa YouTube. Madalas na de-demonetize o nililimitahan ang aming mga video dahil sa frontline clips na itinuturing ng YouTube na hindi angkop sa advertisers. YouTube ang may-ari ng website kaya nauunawaan kong sila ang may karapatang magdesisyon kung ano ang pwede naming i-post. Ito rin ang dahilan kaya namin inilunsad ang Basics Insider platform. Ginawa namin ito para sa mas malayang pagtalakay ng mga kaganapan sa mundo. Makikita mo rito ang mas mahahabang version ng aming mga video at mga orihinal na dokumentaryo na hindi pa napag-uusapan sa YouTube. At higit pa dyan, ang paborito kong bahagi, mayroon kaming mga eksperto, mga veteranong may karanasan tulad ni dating Navy Sea, Air,
and Lan Chakfar na regular na sumasama at tumutulong sa amin na suriin ang mga totoong eksena sa labanan. Hindi namin pwedeng ipakita ang mga clip na ito sa YouTube. Pero ito ang realidad ng mundo ngayon at ganito ang makabagong digmaan. Kaya naniniwala talaga ako na mahalaga para sa ating lahat na makita kung ano ang nangyayari at malaman kung paano ito nangyayari. Kaya namin ginagawa ang mga video na ito at inilalagay sa sarili naming plataforma para hindi na kailangan mag-censor. At totoo talaga ang sinasabi ko na kahit para sa akin, ang mga pagsusuri sa labanan na ito ay talagang nakapagbibigay ng kaalaman. At umaasa ako na lahat kayo na sasama sa amin doon ay ganoon din ang mararamdaman. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng nilalaman, maaari kang mag-sign up ngayon sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Magkakaroon ka ng access sa mga magagandang nilalaman na nagawa na namin at bukod pa dyan, magpapatuloy kami sa paggawa ng bagong nilalaman bawat linggo. Panghuli, kung magiging miyembro ka, susuportahan mo ang aming channel at susuportahan mo rin ang aming coverage. Kaya maraming salamat. Hinbayan pa Sam at the Psyche at atis na susunod na update.